So ito yung makina. Pag switch on, yun lang ang tunog niya. Ito dapat tataas yung karayom no? Nakalubog lang. Tapos ito ang luwag okay. Wala ka napansin na tumalsik na pyesa o ano. Tapos matigas. Matigas. Okay, matigas. Ayaw umangat yung needle bar. Tapos yun lang yung tunog niya. Yung parang matining lang. Okay, off ko na. Subukan hanapin baka may stock up na pyesa dito muna and then dito. Check natin. Lock po muna to. So ito ay ma-open. Sobrang tigas. Yung dalawa okay naman. Ito ay ma-open. Baka maputol. Kaya nasisilip naman yung loob. Hindi ko na pupwersahin to. Dito na ako magsisilip. Open ko muna yan. So ito yung likod. Kaunti lang din naman pala laman. Ayan. So stock up siya. Kaya ayaw umusad. Problema, hindi mahawakan na maigi yung hand wheel kasi medyo tago siya. Kaunti lang ang naka-expose. Okay. Ang gagawin natin dito, pipitin natin ng vice grip itong ulo ng tornilyong isang malaki para subukan nating paikutin. Na-determine natin sa kilos niya kung saan banda stack up. So ito, okay naman ang kilos dito kapag ginagalaw ko yung vice grip. Yan ang kilos ng pyesa. So mukhang walang problema yung shafting. Tingin ko sa needle bar ang nag-stack up. Hindi ko alam kung umabot pa yung oil doon or ano. Titingnan natin. Kailangan ma-open natin tong isang tornilyong matigas. Ayan yun nandyan. So ito kikilusin ko rito yung shafting. Uuga-ugain ko. Malalaman natin na kumikilos naman yung kanyang counterweight. Pero ang talagang nakafix ang kilos yung kanyang needle bar. So dito malalaman natin na yung stock up sa kanyang pyesa ay yung needle bar, which is usually naman nangyayari talaga. Titingnan natin kung bakit siya nag-stock up, kung dito ba sa upper bushing o sa lower bushing. So alisin natin yung karayom, i-release natin yung needle bar, tingnan natin kung saan banda yung masikip. Medyo mahirap din to ha. So medyo parang tuyo yung taas. Pero hindi ko masabi kung talagang tuyo. Dito kasi basa. Alisin natin itong mga nakakabit para may release yung needle bar. So ayun, bumagsak na lang itong kanyang vice grip kasi umiikot na. Umiikot na siya. So, kasi nirelease natin yung needle bar dito. So, stack up yung needle bar. Ayan o. Okay. So, kailangan lang natin hugutin yung needle bar. Tingnan natin kung saan ang masikip. Kung dito ba sa upper bushing o sa lower bushing. So, nag-release na itong needle bar. Maluwag na siya. Tapos napansin ko lang na nabalian pala si ma'am ng karayom. Nung nakuha ko na yung karayom, bali pala.
Kaya pala nung gusto kong hugutin sa ilalim, kinakapa ko, wala akong makapa na dulo ng karayom. Yun pala putol. Kailangan ko lang mahanap kung nasan yung kaputol. Baka yun yung dahilan. Baka may nasingitan siya. Kaya nag-stack up yung makina. Medyo masama lang yung position ng needle bar kasi naka dead bottom yung yung connecting na yun nakadiretso sa pababa, kaya siguro hindi na siya nakabalik pataas. Pero mamaya malaman natin pagka ito yung pinatakbo ko na ulit kasi umiikot na siya. Umiikot na yung umiikot na. I-set ko lang muna yung needle bar para mapatakbo. Ayan, tapos sipitan natin to. Patatakbuhin muna natin ng walang karayom. Mahirap pala tong hawakan, pero at least may naka-sleeper rin na mahahawakan. Natin kung nandito yung kaputol kasi kailangan din makita yung kaputol kasi baka nandyan pa yung putol na karayom, sisingit na naman yun, problema na naman yun. Kung ano man makita natin, nako baka mamaya mga nasa trimmer. Butin lang natin ng isang full motion tong rotating. Ito pala yung malagitik. Okay. Pag inon ko to, nakikita natin yung kilo sa ilalim. Ito, may mga tape na pala to. Error 17 kasi nakatihaya. Ang gusto kasi niya nakatumba, nakalapag. Error 05 kasi walang sinulid. Okay. Ano na? Oo nga. Ayaw nga pala. Yung kable pala. Ayan. Nga pala, hinugot ko nga pala to. Kaya kakabit natin tong isang kable para mawala yung kanyang error. At naman kasi hinugot mo pa yan. Tuloy. Ayan. So ito hindi naman to kailangan, ayun, nabubura naman pala. Hindi naman kailangan markahan. Ayan, nabubura yung sa plastic. Yung kulay blue, pero itong pula mukhang permanent marker ang ginamit. Close natin yan. Ayan. Sana makita ko yung kaputol ng karayom. Tingnan natin yung dulo kung may tinamaan or
Switch on ko na to. Ayun. Ayan, umangat na rin yung needle bar. Okay, so nakaangat na yung needle bar. Wala nang error. Hapakan ko to. Natin. Wala siyang backlatch, oh. Body safety. Oops. Ayun yung sinasabi mo maingay? Yan, yung tunog na yun. Yun, yung huling tunog. Yan yung huling tunog. Oh, dito nga. Okay. Yan yung huling tunog na hanggang tumirik na nga. Tunog na yon. Kailangan natin malaman kung dito ba sa servo motor. Oh, servo motor nga. Okay, sa servo motor tayo pag-open. Yung pala yung ingay na sinasabi ni ma'am. Akala ko dito sa loob dito. Yung pala, nandito. So, i-open natin to. I-off lang natin yung switch. Tsaka yung saksakan. Ito po yun yan, oh. Yung gray na to. Okay. Nadali na lang to kasi usually may mga magnet to na yun yung nagsisilbing sensor. Nakatornilyo lang yung mga magnet niyan. At yun nagsisilbing sensor para ma-determine ng servo motor kung nasa stop position na siya o hindi. So ito lang pala yung hand wheel niya. So okay, kung wala siyang tornilyo, which is mukhang wala naman talaga, kabitan to ng ng mga attachment. Tapos kasi ang paghigpit nito, meron siyang allen ayun, sa loob. Tapos andito yung access. Yun pa yung isa. So maluwag siya. Tapos duda ko, ito lang yung maingay. So, tatanggalin natin yan, patakbuhin natin ngayon. Tingnan natin kung nandun pa ulit yung ingay. Ay, hinap ko nga pala. Ay, binunot. Okay. So, natin. Attach yung needle bar. Papakan natin. Oops, meron pa rin. Okay. Wala hindi dito banda. Sa ilalim. Good. Alisin nga natin ulit to. doon. Yun lang na yun. Mag-check sa kanyang servo. Ito pa.
kumakabyos na ano. May kumakabyos dun sa kanyang servo. Mechanical lang ano nito. Mechanical lang. Yan lang natin yung kanyang servo. So ang access niya, dalawang Allen screw na mahaba, tatlo pala. Apat na Allen screw na mahaba ang kailangan natin. Allen driver. Hook ko lang to. Tsaka bunutin for safety. Okay. Wala ako ng tools. Ito yung last na tornilyo sa Allen. Ito naluwagan na, pati ito, tanggal na isa. Ayun, tanggal na. Kailangan lang natin dahan-dahaning ilabas ito kasi nandun yung kanyang mini computer box na nagko-control sa takbo ng servo. Dito yung computer box niya, malamang. Tsaka power supply. Dito yung mga digital control panel niya. So ito ngayon yung kanyang servo motor. Alisin natin tong takip. Ang gamit niya ay Phillips screw. So ito guys, dinadiagnose natin kung anong dahilan kung bakit may maingay. Yung stock up niya nakuha na natin. Bandang huli nga lang natin nakita naputulan pala ng karayom kasi nag-stuck siya nung nakalubog yung karayom. Tapos nakita din natin na yung hand wheel niya ay maluwag yung tornilyo. Ngayon i-open naman natin tong housing ng kanyang servo motor. Okay. So, kailangan alisin tong C-clip. So, kailangan to dalawang kamay. Okay, so natanggal na nating takip niya. Ito, tinanggal din natin to. Ito na-expose ngayon na pyesa. Ito ang controller board ng kanyang servo. Kailangan natin i-open tong apat na tornilyo para makita natin yung mechanism na nandito sa loob. Tapos naghiwalay din sila bandang huli. Ito. Nagsarili na siya. Oo. Dati naman siya nagsarili, kaya lang nung nakilala ko silang dalawa, magkasosyo sila. Okay. Ay, yung address at Oops. subukan, baka maganda presyo eh. At may ganito. May ganito. Oh shit. So parang may nasira na cushion na plastic, na rubber or gel. So tingin ko yung nag-absorb ng shock nung palo ng servo dito sa pyesa na to. Kaya nung nawala yung cushion, nagkaroon ng ingay. Yun na yung naririnig na ingay ngayon. Ayan yung iba, oh, mga nadurog.
to, ano to? Silicone gasket. So yun lang, please nakita natin. Diba, meron pang durog na cushion dun sa loob. Ayan. Tapos, kung titingnan naman natin to, so yun nga, confirmed. Yun yung sira. Okay. Wala na ba talaga sila? Ano siya, merong pyesa. Ano, parang rubber. Nadurog. So, ito yung mga damage na ano, rubber cushion. Ayan. Palit lang. Pero, bilog yan. So, ito yung kapalit. Yung ipapalit natin na pyesa para doon sa nasira. Rubber cushion lang siya, guys. Para doon sa pag-absorb ng shock nung ano, nung palo ng servo doon sa shafting. Okay? So yan, okay na. May testing na ni ma'am. Ano pa ba? Kakain na tayo. Dapat kasi ganyan ang tunog niya. Smooth lang. Natunog lang yung dito sa ano, pag yun ang backstage. Yun ang ano, nahanap kong tunog. Ano ba yung pagkaingay-ingay? Okay. Kakalampagan. Kailangan tumatali siya sa spandex. Ayan, yung tahi sa spandex. Spandex na malambot ito, mga pang-gown. Kaya tatahi din siya sa ganito. Ayan yung tension niya. Gumagana yung mga backlatch niya.